Ayan na po yung kabuuan ng ating full snake design. Ayan, so subukan po natin i-cutting test. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano nga ba natin gawin yung ating full snake design. Yan, so ito yung gagamitin natin na kahoy. Yan, narawood po ito mga kamaster. Ito yung gagawin nating puluhan. At ito naman po yung gagawin natin na scabbard. Yung katawan nitong ating gagawing ahas. Ayan, so dyan lang kayo mga kamaster at panoorin nyo. At gagawa natin to ng handling case. So dito nga po ay ginuguhit na po natin yung ating gagawing design, yung ating ahas. Ayan, so diyan po tayo nagsisimula sa pagguguhit. At dito nga po ay atin ang nilalabrahan yung ating gagawing puluhan. Ayan, huwag po kayong mainip mga kamaster manood dito sa aking ginagawa. Sa mga kamaster natin na gusto rin matuto. Ayan, so ganito ko po sinisimulan yung ating puluhan. Diyan dinalabrahan ko po muna dyan yung ating gagawing puluhan. At medyo may katagalan nga po yung ating ginagawa dito. Ayan, so medyo pinapabilis ko lang po yung ating mga video. Pinapass forward po natin para mas mabilis. Kasi kung papanoorin po natin hanggang sa simula hanggang sa katapusan mga kamaster, matagal po talaga. Umabot po tayo dito ng mahigit 4 na araw sa paggawa ng ating puluhan at kaluban. Kaya medyo matagal po. Kaya ngayon ay pinabilis lang po natin to. Kaya panoorin nyo mga kamaster. At sigurado po may mga makukuha po kayong ideya sa mga kamaster natin na gusto rin matuto at gusto rin gumawa ng mga design. Ayan na po yung ating ginagawang puluhan. Ayan, salamat sa mga kamaster natin na walang sawang nanonood sa aking mga video. Ayan, dyan na nga po ay atin ang nakikita yung kakalabasan ng ating puluhan. Ayan, so dito nga po ay atin ang ginagrinder para makinis na po yung ating puluhan bago po natin ukitan. So ayan na nga po mga kamaster. At puputulan po natin yung dulo para maging pantay. At dyan na nga po ay lalagyan na po natin ng tikala. Ayan po yung linagay natin na tikala. Stainless po yun mga kamaster. So dito nga po ay gumuguhit na po tayo ng bibig ng ating ahas. Yung ating iuukit. Ayan po yung ating gagawin dyan mga kamaster. So dyan po tayo natatagalan sa pag-uukit mga kamaster. So talagang matagal po talaga yung pag-uukit. So masakit po talaga sa kamay yung pag-uukit natin dyan. Pero tiyagaan lang po talaga yung pag-uukit mga kamaster. Kaya po tayo natatagalan dyan po dyan sa mga design na ginagawa natin. Pero sulit naman po pag natapos. Ayan na po yung bibig. Inuukit na po natin yung bibig dyan. Sa mga kamaster natin na nag-uukit din. Ayan, ingat-ingat din po tayo mga kamaster. At talaga pong pag nagkamali sigurado sugat. Maraming beses na rin po akong nasugatan mga kamaster. Sa hanggang natuto po tayo. So alam na po natin kung paano natin gagawin na hindi po tayo nasusugatan. Pero minsan na-aksidente pa rin mga kamaster kahit medyo matagal na tayong ginagawa ng ating mga i-design ng ating pag-uukit. So hindi talaga naiiwasan na hindi masugat. So pag nagkamali sigurado sugat. Kasi napakatalas po ng kutsilyo na ginagamit ko mga kamaster. Nung nag-uumpisa pa lang po ako mga kamaster sa pag-uukit, marami pong naranasan na sugat. Kaya natuto na rin po tayo kung paano natin gagawin yung ating mga design na hindi nasusugatan. Kaya ingat-ingat lang mga kamaster. Sa mga kamaster natin na gusto matuto, ayan, ingat-ingat po sa paggamit ng mga kutsilyo. Talaga pong matalas po yung kutsilyong ginagamit natin dyan. Sigurado pag nagkamali sugat. Ayan, so ayan na po yung ginagawa natin dyan na design. So inuukit na po natin yung mata ng ating ahas. Ayan, pinapass forward ko lang mga kamaster para medyo mabilis tayo. Para hindi po kayo mainip manood.
Hanggang dito muna yung ukit na gagawin natin. Kasi imamats pa natin to, itong katawan nito. Imamats pa natin dun sa gagawin natin na scabbard or katawan nitong ating ahas. Kaya yung kaliskis na ito mga kamaster ay gagawin natin pag nagawa natin yung katawan na itong ating ahas. So ang gagawin natin ngayon ay bubutasan natin to at ikakabit na natin tong blade para magawan natin to ng katawan itong ating ahas. Ayan na mga kamaster, at nabutasan ko na nga po at isinukat ko na nga po yung ating blade. Sakto naman po. Dito nga po ay ginamit natin na pangdikit ay epoxy. Ayan, may tutorial po ako sa aking channel mga kamaster, panoorin nyo na lang po. Ito na mga kamaster, natuyo na yung epoxy nilagay natin dito sa blade o dito sa puluhan. Ayan na. So ang susunod natin gagawin ay gagawan natin ito ng katawan, itong ating ahas. Gagawan natin ng kaluban. Ayan. So ito yung gagawin natin na kahoy mga kamaster. Narawood din po ito. Ito yung gagawin natin katawan na itong ating ahas. So dito nga pala mga kamaster ay naglalabran na tayo ng ating gagawing kaluban ng ating itak. Ayan yung ating katawan ng ating ahas. Ganyan po ako magawa ng aking katawan ng ahas mga kamaster. Bali buo pa po siya. Ginupunupurma lang po natin siya na katawan ng ating ahas. Ganyan ko po siya ginagawa mga kamaster, yung ating full snake design. Bali buo pa po siya mga kamaster. Ayan, dyan nga po ay binubutasan natin yung banda sa buntot mga kamaster para makita yung ating design. At kailangan po natin finisin na buo muna bago natin yan biyakin. Ayan, bibiyakin yan natin mga kamaster. So bali dyan po ay ginuhitan ko yung pattern natin kung saan po natin bibiyakin. Ayan, at dyan na nga po tayo nag-uumpisa magbiyak ng ating gagawing kaluban. Ayan, pinabilis ko lang mga kamaster para hindi kayo mainip. Ayan na po, nabiyak na po natin. At dyan na nga po ay naglalagay na tayo ng kanal ng ating blade. So bali, kabilaan pala mga kamaster, lagyan natin ng kanal yan. So dyan na nga po ay sinukat na natin, sakto naman po. Yung isa mga kamaster ay linagyan ko rin po yun ng kanal. Parehas po yun natin nilagyan ng kanal. At dyan na nga po ay sinusukat na po natin kung kakasya nga po yung ating blade. Yan, tinatali po natin siya para masukat natin kung sakto naman. Ayan, sakto naman po mga kamaster. At dyan na nga po ay magtitimpla tayo ng epoxy. Yan, maghahalo tayo ng epoxy para ipagdidikit natin dyan sa ating gagawing kaluban. Ayan po yung proseso na ginagawa natin dyan. So medyo mabilis nga lang po yung ating video para hindi kayo mainip mga kamaster. Huwag kayong aalis mga kamaster. Panoorin nyo hanggang dulo. Sigurado po may matututunan po kayo sa mga kamaster natin dyan na gustong gumawa ng ating mga design. Gusto rin matuto. Ayan, may ideya po kayo makikita dito sa aking mga video. Ito na mga kamaster, at natuyo na yung linagay natin na epoxy dito sa ating scabbard. Yan, so tanggalin na natin itong mga nakatali. Ayan, so tuyo na po. Napagdikit na natin yung ating scabbard. Ayan, kung nakikita nyo mga kamaster, ayan, yung ating puluhan. Yung sinasabi ko sa inyo mga kamaster na kailangan ay mataba muna yung banda dito para imamats natin dito sa kanyang kaluban. Ayan, so sa ngayon ay imamats natin ito mga kamaster, yung ating puluhan dito sa kanyang kaluban para maging korting ahas na talaga siya.
So dito nga po ay pagpapatuloy na natin yung pag-ukit ng ating kaliskis. Ayan, so dito po talaga po tayo natataglan mga kamaster sa pag-ukit ng ating kaliskis, sa paggawa ng ating full snake design. Kasi isa-isa po nating inuukit yan, yung kaliskis na yan. So maliliit na kaliskis lang po yan. Kaya halos hilong-hilo po ako dyan kakaukit ng ating kaliskis. Medyo matagal po talaga. Pero maganda naman po yung kalalabasan niya pag natapos na po. Ayan, so nakikita nyo na po yung ating kaliskis dyan. So napakaganda po tingnan. Ayan, sa mga kamaster nga pala natin na bago lang dito sa aking channel, like and share po yung ating video at subscribe naman po mga kamaster. At siyempre po, huwag nyo pong kalimutang i-click ang notification bell para lagi po kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload. Kasi marami po akong ipapakita sa inyo mga kamaster na iba't ibang design na dito nyo lang po mapapanood sa aking channel. Ayan po. So dyan po talaga tayo natatagalan sa paggawa ng kaliskis. Pag gumagawa po tayo ng full snake design. Pero maganda naman po yung kalalabasan yan pag natapos na po. Ayan na po yung kaliskis natin dyan. Kitang-kita na po natin dyan. So bali, yung pag-ukit pala natin mga kamaster ay mano-mano lang. Hindi po tayo gumamit ng makina sa pag-uukit. Bali, mano-mano po yung ginagamit dyan natin. Mga maliliit na kutsilyo po yung pag-uukit natin dyan ginagamit. Pang-ukit. Yan, huwag kayong aalis muna mga kamaster. Panoorin nyo po hanggang dulo mga kamaster. So sigurado po napakaganda po ng kalalabasan nito pag natapos na. Para may ideya po yung mga kamaster natin dyan na gumagawa rin ng mga puluhan at kaluban ng itak. Ayan, so napakaganda na po. Kitang-kita naman po natin dyan yung kaliskis. Ayan, so isa-isa po talaga natin inukit yan. So halos hilong-hilo po ako dyan. Kakaukit po ng kaliskis. Ayan, pinas forward na po natin para mas mabilis po. Ayan na po, matatapos na. So ayan na po, tapos na mga kamaster. So dito nga po ay tinututong po natin yan or sinusunog. Ayan po yung ating ahas, hinunog po natin para maging korting ahas po talaga or maging ahas po talaga yung design ng ating full snake design. Ayan na po yung ating full snake design. So diyan nga po ay nagliliha na tayo dyan. Bali niliha po natin yan bago natin binarnisan para maganda po yung kalalabasan pag binarnisan na po natin. At yan na nga po mga kamaster ay maglalagay na po tayo ng sangding sealer. Bali sinangding sealer ko nang pumuna pala yan mga kamaster. At nung natuyo na po ay nilagyan ko na po ng top coat. Clear gloss lang po yung ginamit natin na varnish dyan. Ayan na po. So lumitaw na po yung ganda ng ating ahas, yung ating design. Ayan, nagmukhang ahas po talaga yung ating design ng ating sinunog or tinutong. May dalawang pamamaraan po ako ng pagtututong ng ating puluhan at kaluban mga kamaster. Ayan, may ginawa na po akong tutorial dito sa aking channel. Panoorin nyo na lang po. Yung isa po ay ginamitan po natin ng bakal at nilagay po natin sa nagbabagang apoy. At dinikit po natin dyan sa kaluban. Ayan na po yung ating design. At dyan na nga po ay ibibilad na po natin yan sa araw para matuyo po mga kamaster. Maraming pong salamat sa panonood mga kamaster. Ayan na nga po yung ating design. Ito na po mga kamaster yung ating full snake design. Sa wakas ay natapos na rin po. At natuyo na rin po yung linagay nating varnish. Ayan na po yung ating finished product. Ayan po yung mukha ng ating ahas. Kulay pula po yung kanyang mata at yung dila. Ayan na po yung kabuuan ng ating full snake design. At ito yung kanyang blade nga pala mga kamaster. Ito po ay may habang 12 inches blade. Binastari. Linagyan po natin siya ng mga design dito sa kanyang spine. Ayan. At double blade po yung kanyang dulo.
Ayan, so subukan po natin i-cutting test. Ayan po yung blade niya. Napakatalas po nito mga kamaster. Isang binastari. 12 inches blade. Full snake design. Ayan, so maraming pong salamat sa iyo kamaster Raymond Mabinay ng Cotabato City. Ito na po ang iyong order. Ayan, so maraming pong salamat sa pagtangkilik ng aking obra. Ayan, so makakarating po yung ating full snake design sa Cotabato City. Ayan, so maraming salamat po sa iyo kamaster Raymond Mabinay ng Cotabato City. Dahil nga po nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Ayan, so maraming salamat po sa mga kamaster natin na nanood dito sa aking channel. Again, sa mga hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe naman po ng aking channel at paki-like and share po ng ating mga video mga kamaster para mapanood naman ng ating mga kamaster na hindi pa po nakarating dito sa aking channel. At paki-click nyo po ang notification bell para lagi po kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload. Ayan, so maraming pong salamat sa inyo mga kamaster.